Good evening mga kapadayon! Ito po si Ate Jasmine na nagsasabing kahit dahan-dahan lang, ang mahalaga ay tuloy-tuloy sa pag-usad. Makakarating ka rin sa iyong paroroonan. Laging tandaan, bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan! Hello everyone! Good evening po sa lahat ng mga kapadayon natin. Tayo po ay live na sa Bayanihan Initiatives Facebook page. Yes, and for sure, lahat po is excited ngayong gabi. So today is April 29, 2026, Wednesday. So kapag Wednesday, alam nyo na, padayon kahuan na naman. At dahil dyan, syempre, isa na namang inspiring story ang matutunghayan natin ngayong gabi. 'Di ba? Ang ganda nung description natin na nakalagay. Ang sabi doon is, kabataan para sa kalikasan. Ayan, kabataan para sa kalikasan, how youth can protect nature now. So, 'di ba, napaka-inspiring at napaka-interesting ng ating story ngayong gabi. So, it's about the nature. Sabi nga nila, it's about Mother Earth. So, sa init ng panahon ngayon, alam naman natin, 'di ba, na Pilipinas ito. Siyempre, minsan hindi balanse, minsan mainit, minsan umuulan. Kaya naman, ma-inspire tayo sa guest natin ngayong gabi. Ayun. So, isi-share niya sa atin kung ano ba yung mga tips and tricks na pwedeng gawin nating mga youth, 'di ba? Lahat tayo dito bata ngayong gabi. Yes, 'di ba? So, ayan, before ko po ipakilala ang ating guest, syempre nagpapasalamat po ang Bayanihan Initiatives team, no? Dahil first time natin na makasama ang kanilang organization, 'di ba? Kumbaga outside talaga ng Bayanihan Initiatives. Malay nyo soon, 'di ba? Makapag-collaborate tayo with them and magkaroon tayo ng mga tree planting, 'di ba? Save Mother Earth talaga. So, ayan, kung excited na kayo, i-comment ko lang ang hashtag #PadayonKahuan. Excited na ako. Ayan, syempre, wag nyo rin kakalimutan, no, na i-share at, syempre, i-like nyo na rin yung ating Facebook page para mas lumawak pa yung ating mga audience, yung ating, mas wide pa yung marireach natin dito sa Bayanihan Initiatives. At syempre, hindi lang yon, more collaborations pa ang magagawa natin with the organizations na, alam niyo yun, maabot ng Padayon Kahuan. Ayun, syempre, wag na nating patagalin, no? Alamin na natin ang ating guest for tonight. So, I am honored to introduce to you. Ayan, he is an youth advocate po sa Capiz Eco Youth Volunteers or CEYV. So, eto, napaka-special talaga, VIP, dahil ang may interview po natin ngayon ay president mismo ng youth organization na ito. So, please welcome Sir Ronel Toledo. Good evening po, sir, and welcome sa Padayon Kahuan at sa Bayanihan Initiative. Ayan, Hello sir. po. Good evening Hello po po. ako. Good evening. Yes po, sir. Ayan. Hello, good evening everyone. Thank you Ayun. for having me tonight. Bayanihan Initiatives. Yes, and maraming salamat din po, sir, no, sa pagpapaunlak ninyo ng pagbibigay nyo ng oras sa amin, no, para makilala namin kayo. Ayan. So, ayun. So,
ayan, para po sa kaalaman po ng lahat, ang atin pong guest ngayon ay, yun nga po, um, kasama siya sa, ah, kasama siya sa mga youth advocate, di ba, dito sa Capiz Eco Youth Volunteers. Ayan, sir! Welcome Sorry, back! ano sila nga, naglagay ako ng ng earbuds na lang. Yes po, ayan. Kagaya ng ng mga technical difficulties natin, tuloy pa rin tayo, 'di ba? Yes. So, ayun sir, kamusta po kayo? Ito, mabuti naman. Have a very productive day. Galing work. Mhm. Ayun. Kayo, kamusta kayo dyan? Eto sir, nag-practice ako para sa inyo. Kinakabahan, pero happy kami sir Nangyayari na na yun. maka-interview ma-interview namin kayo. Ayan sir, so alam ko po na nabanggit niyo na to sa amin yesterday, no, kung ano po yung Capiz Eco Youth Volunteers. Pero sir, pwede niyo po bang i-share, no, sa mga viewers natin kung ano po ba yung youth volunteer ninyo, tungkol po ba ito saan? So, ayun. So, yung Capiz Agit Volunteers ay isang youth organization under ng Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office of the Capiz Provincial Government of Capiz. We dedicated to nurturing environmentally conscious and proactive young leaders in the province of Capiz. Also, the organization serves as the platform for Capiz youth to actively participate in and join initiatives that promote environmental conservation, protection, rehabilitation, and restoration. Yan po. Ayun, ang ganda nung kanilang youth volunteer organization, no? Kasi it's about green. Sa mga Yeah. pagtatanim-tanim, 'di ba? Sa paglilinis talaga ng paligid, 'di ba? Sa pagprotect um ng nature. So, as a volunteer po sa inyong organization, sir, paano po nabago dito yung buhay nyo? Ano po yung naging perspective po ninyo? Ayun. So, before ako nag-join ng Capital Volunteers, I was a very, like, a simple youth lang naman. Um, taong bahay, walang masyadong pinagkakabalahan. But when the pandemic strike, everything was locked kasi lockdown siya. So, napag-isipan ko if what would be the best thing to do while Mhm. naka-lockdown. Then, tamang-tama nag-open sila ng second batch for the applying na ng So new batch by members. batch pala yan, sir? Yes, yes po. Ayun, Okay. nag-open sila, nag-open yung doors, nag-apply ako, then luckily nakuha naman ako. Naging part ako ng Happy Sacred Volunteers year 2021. So ayun, I started joining them, going to field, like, Mhm. first kasi na nag-join ako doon is yung nag-collect kami ng seedlings for the reforestation. Ayun. So, yun, after Mhm. that, nagtuloy-tuloy na siya. Then, naging passion pala siya. Then, kasi it pushes me to my limit to contribute more in the community, especially in our environment, and because they are the one who give us resources. So, why Mhm. not I'll give more time for that and do it as my passion na lang. And it made me happy naman until now Mhm. kasi napopossess ko na rin siya. So ayun, um, it gave me more knowledge talaga and experience and it made me happy to help the community through serving the environment. Ayun. Grabe yung heart niyo, sir, na ina-admire ko po kayo, no, na hindi kayo nagdadalawang isip na mag-volunteer. 'Di ba? Kahit pa Yeah, sabihin nating thank you. free lang, 'di ba? Wala talaga yung funds, ganun. Walang masyadong na allocate na funds. Pero andun kasi yung time and effort,
'di ba, sir? Yes. So, ayun. Ayan, nakakatuwa naman na may mga ganun tayong mga puso, 'di ba? Ayun, sir. So, meron po bang mga environmental issue sa Capiz or kahit saang lugar, sir, na nakikita nyo po na parang concerning, pero parang normal na lang po sa mga tao. Kumbaga parang nakasanayan na lang, ganun. Hindi na nila tinitignan as pag-iingat or as issue. May mga ganong meron po ba kayong mga nakikitang ganun? Aba, marami po. Marami pong ganun. Wow! Ano-ano po yung mga sa tingin nyo, sir, na Example natin yung basura natin. Diba? mm, It's very alarming for everyone kasi um, if we do proper waste disposal lang, sana if we have the same mindset na if tayo magtapon ng basura sa tamang lagyan, marunong tayo mm, mag-segregate, wala mm, sanang masyadong pollution sa basura. yes. Walang basura na lumulutang sa tubig, walang basurang kumakalat sa ground or anywhere if we do proper waste segregation, no? And also, one of the example also is cutting trees. Very rampant kasi yan ngayon eh, kasi Yes. ginagawang bahay, furniture, Oo. without having a permit kasi bawal talaga yun, especially mga native trees natin. So ayun, Mm. daily activities na siya siguro ng mga tao kasi ginagawang hanap buhay. Opo. Pero sana wag na lang din po natin i-normalize kasi it will harm the environment, especially now we're facing grabe yung heat index natin Oo, ngayon kasi iba na sa yung Quezon heat talaga. index ngayon, sir, 'no? Yes po. Hindi na siya yung katulad nung mga summer na Mm. before. Kaya yun. If we cut trees, we plant trees din. Sana. Mm. Kaso nga lang, yun, matagal ka na tumubo. So, ayun. Sana if we do that naman, less lang sana kasi it really could harm our environment. And also us, who are living in our environment. Ayun. Ayun, totoo po 'yan, 'no? Kasi siguro minsan part din nung lumalaki na kasi yung population kaya nangangailangan talaga ng mas maraming shelter, 'di ba, ng mga bahay kumbaga. So, nasa-sacrifice naman yung nature natin, 'di ba? Yung paligid natin, which is mahirap, 'di ba? Lalo na kung sa Mahirap talaga. tag-ulan. Opo, pag tag-ulan na, may mga time na kawawa din naman tayo kasi Oo. binabaha, mga gano'n. Opo. Hindi na alam ni Mother Earth kung saan siya lulugay ngayon. Oo. Totoo 'yan, pagod Ayun. kung ano lang, pagod na si Mother Earth sa atin. Kasi matigas ulo natin, eh. Oo. Kaya nga. Kaya kayo, Pero yung, opo. wag lang yung puro lang puno ah. Shout out sa inyo dyan. Mag-ano daw, mag-family planning para hindi masyadong dumami yung population. So, ayan, hello po sa ating 4 viewers in the house. Ayan, Ayun shoutout po sa po. inyong lahat, no? Ayan, ang ganda ng topic natin ngayon, kaya sana, yes, tapusin nyo hanggang dulo. Highlight 'Diba? yung Ayun. So, sir, bakit sa tingin nyo po napaka-importante na alagaan natin, o especially ng mga kabataan ngayon? 'Di ba? Alam natin yung mga kabataan ngayon, medyo maarte na tayo sa mga Yes po. gawaing ganun. So, bakit po sa tingin nyo, sir, kailangan pa rin nilang mag-participate sa mga ganitong activities? Yun. Very important talaga kasi they will be living the future sa Mm. planeta ito. So, they're the one who Yes. will benefit the environment, the natural resources that we have right now. So, kailangan talaga nila ma-instill sa mind nila na one of the important things to do is to protect our environment because Mhm. it serves our shelter, Yes. our ano talaga, channel to live. So, ayun.
hindi lang kasi ito joke na, yeah, we will just throw our garbage, we will just cut our trees if we have the same mindset. Kasi kapag ako ganyan yung mindset ko, ganyan yung mindset niya, Mm. lahat tayo ganyan yung mindset, talagang maha-harm talaga yung environment. And the next generation will not gonna avail the same privilege that we had na very fresh yung air, malamig yung simoy ng Simoy hangin, ng hangin. malinis yung ilog na Yes. pinaliliguan, Naku sir, malinis wala yung nang dagat. naliligo sa ilog ngayon. Kaya nga, kasi ayun, 'Di ba? dagat na malinis, magalang Opo, tanawin, bundok na naku. green. Opo, Wala na pero silang ma-experience na ganun if they wala na silang pang will not picture. stop. Charot. Wala na silang magandang tanawin. Oo. Rampant pa naman ngayon yung hiking. Opo. Mm, Ganun. ayun. Totoo yun. Naku. Kaya, minsan sabi nila kung yung mga, may mga scientist daw na nagsasabi na kung hindi pa tayo nag-ingat ngayon, naku, baka palapit na ng, pasira na ng pasira yung ozone layer ng ating Earth. So, medyo Kaya, delikado na yun. 'Di ba? Dahil sa mga basura na nakakalat sa atin. So, kaya, ayun. I saw a quote na the greatest threat for environment is believing someone will save it. Mm, Ayun. Maniniwala tayong merong magsisave ng environment if we have the same mindset. Di ba? Lahat tayo mm, maniniwala na meron talagang magsisave niyan. Meron talagang magsisave niyan. But we are the one who will save it. We should mm. save it. Ayun. Yes, kaya kailangan nating protektahan ang ating paligid. Ayun, sir. Ang next question naman po ay tungkol po sa inyong buhay. Mag-MMK tayo Diba? dito, sir. Joke. Hindi. Tanong ko lang po, sir. Syempre po, dahil volunteer po kayo, may mga pagkakataon din po ba na napagod kayo or you want to give up, sir? Ano po yung pagkakataon na yun? And ano po yung parang naging realization nyo bakit kayo nagstay? Parang ano naman kasi, hindi naman na sabi titigil or mag-ano, meron naman na time na siguro na busy lang talaga yung ano, schedule. Pero hindi sa Mm-mm. point na mag-stop ka talaga kasi as I said, it made me happy to help. It's my Mm-mm. passion talaga to volunteer and I love doing nature work talaga, especially that I am working now at the in Ireland. Um, ayun, it gave me knowledge and knowing people around and especially kasi marami na akong naging friends yun. Hindi Mm. lang naman ako yung mapapagod. Meron din akong kasabay na Opo. mapapagod. Ayun. Yes. Ayun, kasi kapag inisip mo na pagod ka, um, mag, mag-ano yun eh, mag-spread yun sa grupo mo na mapapagod din sila. So, I always believe na ano talaga, if we work together and if we're passionate about our work or the nature that we're doing, um, Mm. hindi yung productive talaga siya and walang mapapagod. Ganun. Yes, padayon lang, 'di ba, sir? Ayun lang. Ayun, totoo po 'yun no, na kung talagang mahal na mahal natin yung ginagawa natin, 'di ba? Magbibigay talaga tayo ng time and effort, 'di ba? Kung talagang ano tayo, best, 'di ba? Yung pinaka-best natin. Kasi alam nating ano 'yun eh, kumbaga gusto natin 'yun, 'di ba? And ang ganda nung ano mo, sir, nung ganung initiative mo, sir, kasi hindi lahat ng 'di ba nga po, may mga nakukuwento kayo na hindi lahat ah, nagtatagal sa pagvo-volunteer, 'di ba? So may mga umaalis din. Just like here dito sa Bayanihan Initiatives, 'di ba? May mga pagkakataon din talaga mga kapadayon na may mga Ayun, sorry, nawala ako ulit. ayan. Okay lang yan, sir. Ang mahalaga po, nandito kayo ulit.
po. Ayun. So, Ano ulit yung tanong mo? ano po yun? Ano ulit yung tanong? Meron kayong tanong habang wala ako, gano'n. Ayun, ina-admire ko lang po sir, no, yung heart nyo kasi hindi lahat ng mga volunteers talaga nagtatagal. 'Di ba po? May Yeah. mga umaalis din. Ganun. So, may mga ganun po ba kayong pakiramdam sir na nasa sad kayo kasi may mga volunteer na ay parang hindi sila committed, hindi sila nagsistay. Parang ayaw nila yung activities. Ganun. Ayun. Hindi ko naman kasi masasabi na ayaw nila yung activity talaga. Mm. But suddenly lang kasi, we gather them. Ay, nag-ano kami talaga, nag, ang tawag dito, nagbumuo kami ng marami talaga pang volunteers, no, ayun. Mas sabi lang natin Mm. na hindi naman talaga lahat active, meron din namang Mm. active, at meron din namang Mm. kasi people come and go, di ba? Ayun. Yes. So, Yes. ayun, hindi naman na hindi ayaw nila yung activity. Siguro they have different paths to Pa. prioritize Mm. siguro. Um, Mm. medyo siguro busy din sila kasi siguro student din sila, they have to prioritize their studies. If you are young professional, you have to prioritize their work. So ayun, Yes. meron din namang hindi na nagsistay sa copies, um, nag-migrate na kasi doon sila siguro mas magiging successful sa other places, ayun. So, meron din namang hindi na nila siguro matututukan yung org kasi Mm. may other commitments na din sila. We Yes. understand talaga yung mga bagay na yun. And I am thankful for those who stay kasi Mm. we may stay also kasi they are the one they are the one na nag-hold din na sige push natin 'to, magiging advocate tayo hanggang sa dulo, ayun. Totoo yun. 'Di ba? Ang mahalaga kahit iba-iba man tayo ng mga commitment sa buhay, ang mahalaga nagpapatuloy pa rin tayo, 'di ba? And kahit sa simpleng paraan, 'di ba? Tinitignan pa rin natin, 'di ba? Pinoprotektahan pa rin natin yung paligid natin. Ako yun yung natututunan ko, sir, sa nung nakasama ko kayo kahapon sa pre-interview na marami Oo, man tayong ibang commitment, 'di ba? Marami man tayong commitment na hindi pare-pareho, pero kung sa simpleng paraan na poprotektahan natin yung paligid natin, 'di ba? Nakakatulong na rin tayo sa sa kapwa natin, 'di ba? Sa paligid natin. Ganon. hindi lang kasi friendship yung nabubuo sa org namin, we became family Mm. na din. We shared outside the organization, things outside the organization, we shared life stories, inspiring Mm. stories about our lives. So ayun, naging connected na din kami at yung mindset namin nagiging the same na rin towards Mm. our advocacy. So ayun, nagkakaintindihan talaga. Siguro yun din yung naging masarap na nangyari when I entered this organization. No? Bumuo talaga ng family. Mm. Ayun. Pamilyang, magpo-protect ng environment. Ayun. Oh. Ang sarap din po 'no kapag gano'n yung hindi lang kayo basta work-work, 'di ba? Um, Family din kayo na nabubuo. So, ayun sir, bakit daw po kabataan yung napili ninyo? Oh, ayun. So, Gen Z or mga youth or kabataan are the future of ano, our country, di ba? Yung sabi ni Teresa. So, we focus more on Mm. youth because they have more time, Mm. they have the capacity to do physical work, while thinking kasi we are now in 21st century, rampant na rin yung technology, they would help Yes. promoting this kind of advocacy through online kasi they're more active on that. Social So, media, yes. youth din kasi they are engaging more on learning talaga right now kasi mostly talaga sa youth nag-aaral. So,
maybe this would be one of their choice, doing environmental work, magbibigay talaga sa kanila ng option if they're passionate about it. And also, um, stronger talaga yung youth. Naniniwala talaga ako na yung youth talaga yung magpapagbabago ng sistema natin. Opo, no? Kasi kahit, di ba sir, ang daming mga, sabi nga nila may sariling mundo daw yung mga kabataan ngayon, di ba? Pero still, nagpapatuloy pa rin kayo na mag-advocate, di ba? Para sa kalinisan, di ba? So, Yun. Kasi hindi talaga yung magmamana ng lahat ng ito. Kasi who else but yes. youth sila yung mag-stay more here sa ating environment. Yun. Ayun. So, ayan, no? Nakaka-inspire talaga yung mga sagot ni sir. Ayun, sir. Question pa po. Ang daming tanong na, sir. Ayun. Wala, wala. Ano po yung mas mahirap sa inyo, sir? Yung nakikita nyo pong maraming basura sa trash can or yung mga tao na, alam nyo yon sometimes wala nang pakialam or wala nang ano sa nature, wala nang care sa nature. Um, mas mas masakit yung yung nakikita nila na yung basura na nasa harapan na nila, hindi pa nila kayang pulutan at itapon sa tamang lalagyan. Ayun. Mm. If the trash bins are provided naman, we should, na lang siguro, initiate to throw the garbage na lang. Mas maano kasi, Mm. parang binabaliwala nila yung issue ng basura, if they will neglect to throw it in a proper way. At, at mas masakit din yung part na they're aware na may trash bin, Mm. pero pinili nilang itapon yung basura nila sa kahit saan. Yung Totoo. masakit talaga. Oo, ayun. Meron kasi na-encounter na ganyan eh. But, Oh. marami din. Ganun. Nako. Educate them properly. Hindi sila nagsasegregate ng maayos, sir. Nako, pasaway talaga ang mga ano dyan, ang mga Yes, Pinoy dyan. yes. Makasaway talaga. Firstly, siguro nationwide, meron ganun. Yes. Ayun, sir. So, eto po, last question na po ito para sa inyo. Um, Bakit po sa tingin nyo kailangan pa rin nating mag-volunteer kahit ganito na yung nag-evolve na yung generation and ano po yung message ninyo sa lahat ng mga kabataan na ah, ngayon, sir, na nakikinig sa ating live? So the importance of being a volunteer kasi for me is, it creates you maybe yung on how you will be, kung paano mo mahuhubog yung self mo, kung paano mo mahahanap yung totoong gusto mo gawin as a youth. Mm-mm. Kasi we have that instance kasi na hindi natin alam yung gagawin natin in the future, what are the things that we were going to pursue. So ayun, through volunteerism, maybe if we join organization who volunteer, magiging magiging channel din siya. Makakapagbigay siya sa'yo ng ng option talaga. If, if these things, going to pursue this, um, it teach us leadership as well. How are we manage people? How are we manage also ourselves, especially. Mm-mm. Um, Kasi, kapag nag-organize ka or nag-help ka organize through volunteerism kasi, nagmamanage ka ng activity, nagmamanage ka Mm-mm. ng tao. So, as well as, minamanage mo rin yung self mo, nag-learn ka rin as well. Yes. So, ayun, nagiging nahubog yung self-confidence mo facing Mm-mm. people talaga. Kasi if you're socially active, siguro it will give you advantage talaga sa mga future things na mangyayari sa buhay mo. Kasi madali na lang sa'yo yung makipaghalubilo sa tao, um, Totoo yun. mag-usap,
mag-spread ng network mo kasi ayun na nahuhog ka through volunteerism talaga. You met a lot of people then through the journey of being a volunteer. You 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 made friends, not just friends but Mhm. also family as well through the volunteerism. So it is important for you to engage in that kasi minsan lang nangyayari yan. I-grab na natin. So, Totoo. wala namang masamang ano, pero it depends pa din kung if passion talaga nila yung pag-volunteer. So why not Mhm. try it? But I will encourage talaga yung youth na to do that kasi masaya siya. Hindi lang siya masaya, satisfying din siya sa part if you really do it well talaga with your team. Ayun. Ayun. Ayan, sir, meron lang tayong pahabol na tanong from Ate Venice. Meron daw bang nagvo-volunteer na mga PWD sa inyo, sir, sa organization po ninyo? And saan po nila kayo pwedeng ma-reach out? Well, ngayon, hindi ko pa talagang 100% alam if meron talagang PWDs. But as Sir Moon said, we will having siguro a program activities this year. Yung disaster preparedness, yung participants namin is maybe Mm. more on youth and PWDs. Ayun. So, they can reach us out yun din sa page namin, sa Capital Volunteer sa page. If they Mhm. have questions or concern towards volunteerism or magpa-partner, doon din po sa page namin. Ayun. We're open naman po for that at mapapag-usapan nila kami. Ayun. Ayan, sir, before we let you go, pwede po bang magkaroon kayo ng complete the statement challenge? Ayan, kasi po lahat ng guest dumadaan dito. Sige po. Ayan, madali lang naman po to, sir. So, Sir Ronel, complete the statement. Padayon ako sa blank. So, ibig sabihin po, magpapatuloy ako sa blank. Okay. Palayan ako sa pagiging excellent volunteers. Mabuhay yung mga volunteers, 'di ba? Lahat ng mga youth volunteers. Ayan, sir, meron po ba kayong gustong pasalamatan? I-shout out? Yun, thank you very much for the initiative for having me tonight. I'm very honored to be with you tonight. No, this will be a very meaningful memories for me. Being Mhm. with you tonight, guys. Thank you so much. Shout out pala sa mga members and officers ng Capital Volunteers. Shout out din po sa assignment people. Hello. Ayun. Shoutout kay Sir Moon. Ayan, for sure, mapapanood niya to. So, ayan, Sir Ronel, maraming salamat din po sa time ninyo na binigay niyo sa amin. No? So, maraming salamat din sa lahat ng mga kapadayon na sumuporta at sumubaybay. Sana po ay may natutunan kayo ngayong gabi. Diba? Mahalaga na ingatan natin ang ating kapaligiran dahil ito ang ating kayamanan. Diba? Ito yung tirahan na magbibigay sa atin ng yung komportable, magiging komportable tayo. Diba? So, ayan, once again, maraming salamat mga kapadayon. Muli hanggang sa susunod na Wednesday, pagpatak ng 8 o'clock hanggang 8:30 p.m. Another 30 minutes na kwentuhan at tawanan ang ihatid sa inyo ng Padayon Kahuan. Again, ito po ang inyong host, Ate Jasmine, na nag-iiwan sa inyo ng katagang bawat kwento ng kabutihan, binubuhay ang bayanihan. Padayon ka, Juan! Good night, everyone! God bless! Good night. Thank you so much.